Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ililipat sa Pasay City Jail ang isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects na si Bryce Hernandez. Yan ay matapos ang tensyonadong debate ng mga senador kung saan siya dapat i-detain. Pwede po bang wag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik nyo ako doon. Bunsod ng apela na ito, sa PNP Custodial Center muna i-detain ng Kamara si Hernandez. Kasunod yan ng pagdawit niya kina Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva. So umano'y kickback sa mga flood control projects sa Bulacan, bagay na maray na itinanggi ng dalawang senador. Pero inalmahan nito ng mga bagong miyembro ng manorya, kabilang na si dating Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Dapat daw ibalik sa kustodiya ng Senado si Hernandez. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true. Pero sabi naman ni Soto ay hindi naman nawala sa kustodiya ng Senado si Hernandez, kaya napagkasundo nila sa Kamara na doon nila sa Camp Crame dalhin at ang Senate security ang magbabantay. What he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. What I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Dahil dito, nagkaroon ng mainit na palitan ng opinyon na kahit sa pagpapatuloy ng session ay nagpatuloy ang debate. Ilang beses pang nasuspinde ang session dahil sa tensyon. Sa huli ay nagmosyon si Senador Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail na agad namang sinang-ayunan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang tumutol kaya nagdesisyon si Senate President Tito Soto na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail. Sa gitna ng naglalagablab na isyu ng katiwalian sa pamahalaan, isang pangalang muling lumutang at gumimbal sa Senado, si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan. Sa gitna ng mga aligasyong may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects, pagsusugal gamit ang peking pagkakakilanlan at tahasang pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa, si Hernandez ay naging simbolo ng panibagong laban ng Senado para sa katotohanan at pananagutan. Ngunit sa halip na maging simpleng tagpo ng testimonyo at investigasyon, ang kanyang kaso ay nauwi sa matinding tensyon sa loob ng mismong Senado, sa pagitan ng mga senador, sa pagitan ng sangay ng lehislatura at mga tagapagpatupad ng batas, at sa pagitan ng legalidad at moralidad ng kanilang mga desisyon. Ang issue na kung saan dapat i-detain si Hernandez, sa Senado ba, sa PNP Custodial Center o sa Pasay City Jail ay naging sentro ng mainit na debate at naging barometro ng integridad ng proseso ng investigasyon sa Pilipinas. Nagsimula ang kontrobersiya sa pagsisiwalat ng mga irregularidad sa mga flood control projects sa Bulacan na tinukoy ng Senate Blue Ribbon Committee bilang posibleng may kinalaman sa ghost projects, mga proyektong pinondohan ngunit hindi naman natapos o hindi man lang nagsimula. Sa gitna ng investigasyon, lumitaw ang pangalan ni Bryce Hernandez bilang isa sa mga pangunahing opisyal ng DPWH na maaaring may alam o direktang sangkot sa anomalya. Bilang bahagi ng Senate probe, ipinatawag si Hernandez upang magbigay linaw. Ngunit imbes na tumulong sa paglalantad ng katotohanan, siya ay naging sanhi ng higit pang pagdududa. Hindi lamang siya napaulat na nagsinungaling tungkol sa kanyang presensya sa mga kasino, kundi gumamit rin umano siya ng peking LTO ID na may pangalang Marvin Santos de Guzman upang makapasok sa isang kasino, na isang malinaw na paglabag sa civil service rules at isang posibleng kriminal na paglabag.
Dahil sa umunoy pagsisinungaling ni Hernandez sa ilalim ng panunumpa, agad siyang na-cite in contempt ng Senado sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Francis Chis Escudero, alinsunod sa kapangyarihan ng Senado na parusahan ng sinumang humahadlang sa kanilang investigasyon. Ayon kay Chis Escudero, si Hernandez ay hindi naging tapat at pinipilit pang ikubli ang katotohanan. Hindi natin papayagan itong klaseng asal. Kaakibat ng contempt citation ay ang utos na i-detain si Hernandez sa kustodiya ng Senado, partikular sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSA, hanggat hindi siya nagsasabi ng totoo o bumabalik sa paggalang sa institusyon ng Senado. Sa kabila ng nasabing standing contempt order, isang hindi inaasahang desisyon ang dumating mula kay Senate President Vicente Tito Soto III ang paglilipat kay Bryce Hernandez sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ito ay hindi karaniwang hakbang at nag-ugat sa umano'y banta sa seguridad ni Hernandez. Ayon kay Soto, siya mismo ang nagdesisyon para sa paglilipat. Iginiit niya na nananatili pa rin ang kustodiya ng Senado sa pamamagitan ng OSA, ngunit para sa kaligtasan ng testigo at para maiwasan ng anumang pangyayari na maaaring magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Mas mainam umunong ilagay siya sa isang mas secure at neutral na pasilidad. Dagdag pa ni Soto, nakipag-ugnayan siya kay House Speaker Martin Romualdez upang masiguro na ang pagpapahiram kay Hernandez para sa pagdinig sa Kamara ay saklaw ng interparliamentary courtesy. Hindi naman ito tinanggap ng buong Senado ng walang pagtutol. Pinaka-vocal sa kanyang pagkadismaya sa Senator Rodante Marcoleta, tagapangulo ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Marcoleta, isang paglabag sa proseso at otoridad ng Senado ang ginawang paglipat ni Soto. Aniya, hindi pa tapos ang aming investigasyon. May contempt order siya, dapat ay nasa kustodiya pa rin ng Senado. Hindi ito desisyong pwedeng gawin ng isang tao lang. Ikinabahala ni Marcoleta na tila nabawasan ang kapangyarihan ng kanilang komite at posibleng maimpluwensyahan si Hernandez habang nasa labas ng Senado. Idiniin niya na ang pagsunod sa parliamentary procedure ay dapat pairalin at ang standing contempt order ay hindi basta-bastang napapawalang bisa nang walang formal na aksyon mula sa komite. Ang isang pasilidad gaya ng Pasay City Jail ay hindi saklaw ng OSAA at nangangailangan ng koordinasyon sa Bureau of Jail and Management Penology o BJMP. Hindi tulad ng custodial center ng PNP na may mataas na antas ng seguridad, ang Pasay City Jail ay isang regular city jail na kadalasang overpopulated at may panganib sa mga high-profile detainees. Sino mang testigo na malilipat sa isang pasilidad na hindi secure ay maaaring magbago ang testimonya o matakot magsalita, bagay na lubhang mapanganib sa kabuuang investigasyon. Kung ang paglipat ay hindi dumaan sa formal na proseso at walang pahintulot ng Senado bilang institusyon, maaari itong maipetisyon o questionin sa Korte Suprema. Sa kabila ng kaguluhan, dapat manatiling malinaw sa publiko ang tunay na layunin ng investigasyon, ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga tiwali, at ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Kung patuloy na malalambungan ng isyu ng kustodiya, ligtas ba si Hernandez at sinusunod ba ang proseso? Maaring maligaw ang Senado sa tunay nitong layunin. Habang hindi pa malinaw ang tunay na dahilan sa likod ng desisyon ukol sa kustodiya ni Bryce Hernandez, malinaw na may nakataya sa isyong ito. Hindi lang ang kanyang testimonya, kundi pati ang kredibilidad ng Senado at ang buong sistema ng hustisya sa Pilipinas. Sa bandang huli, ang kaso ni Bryce Hernandez ay higit pa sa isang ordinaryong investigasyon. Isa itong salamin ng sistematikong problema ng kawalan ng pananagutan at kahinaan ng checks and balances sa ating pamahalaan. Ang tanong ngayon, saan patutungo ang Senado? Mananatili ba itong tapat sa tungkulin nitong magbantay, mag-imbestiga at magpanagot o magpapadalas pressure ng kapangyarihan, impluwensya at politika? Hawak ng Senado ang isa sa pinakamahalagang mga sandata ng demokrasya, ang kapangyarihang pagsabihan, panagutin at protektahan ang interes ng sambayanan. Huwag sanang masayang ang pagkakataon.